Madalas sa tuwing makakakita tayo ng TV personality na kumakaway, may magandang ngiti at kalmadong presensya. Karaniwan nating iniisip na sila'y mababait, makatao at iniidolo ng masa. Ganito rin ang naging pananaw ng mga manonood sa isang contestant ng MasterChef Malaysia kung saan siya nakapasok bilang finalist sa naturang programa at ito ang naging daan upang siya'y makilala. Hangaan hindi lamang sa angking husay sa pagluluto, kundi sa kanyang charm at kalmadong presensya sa kusina. Pero paano kung ang taong ito pala ay may itinatagong kabuktutan sa kanyang pagkatao na naging dahilan ng kanyang pagbagsak, bunga ng karumal-tumal na ginawa niya sa kanyang kasambahay na yumanig sa Malaysia at sa Indonesia. Ito ang kasong kinasangkutan ng dating MasterChef finalist na si Etika Siti at ng dating nitong asawa sa kung paano nila nagawa ang kahilahilakbot, unti-unti at brutal na pagpatay sa kanilang kasambahay. Ano nga ba ang kinahinatnan ng kasong ito? Noong December 13, 2021, isang dating mag-asawang taga-Penampang, Sabah, Malaysia na sina Etika Siti Nurashiken Mod Sulong, 37 years old, at Muhammad Ambri Yunus, 44 years old, ang nag-file ng police report tungkol sa pagkamatay ng kanilang kasambahay. Ayon sa dalawa ay galing sila sa bakasyon at pagbalik nila ng kondo ay natagpuan nila ang 28 anyos nilang kasambahay na si Nur Afia Dengdamin na nakabulagta sa sahig at hindi na humihinga. Mabilis na tinungo ng mga pulis ang sinabing lugar ng insidente ng dalawa at pagdating nila sa unit ni Etika sa Amber Tower Condominium sa Penampang, doon nila nadiskubre ang kalunos-lunos na sinapit ng babaeng biktima na nakahandusay sa sahig. Kinalbo ang babae, half-naked, at tagtad ito ng pasa at mga sugat sa katawan. Lapnos ang balat at nang inspeksyonin nila ang bibig ng biktima, mas matindi pa ang nadiskubre ng mga otoridad. May ilang ngipin ang nawawala sa bibig nito na parang hindi nagmula sa normal na pagkabungi. Presko pa ang dugo na para bang sapilitan nitong binunutan ng ngipin. Sa puntong iyon ay halos hindi makapagsalita ang mga pulis. Ito'y hindi simpleng pagpatay kundi sistematikong torture ang sinapit ng biktima. Kapansin-pansin din ang kakaibang amoy sa loob ng unit. Humalo sa amoy ng nabubulok na karne ang amoy ng bleach o kemikal na panglinis. Para bang pilit tinatakpan ng amoy ng krimen pero hindi nito na kayang pagtakpan ang alingasaw ng ebidensya. Sa gitna ng questionableng pagkamatay ng kanilang kasambahay ay ang dalawang taong kasama nito sa loob mismo ng kondo, si Etika at ang ex-husband nitong si Ambri. Marahil hindi nila inasahan na isa sila sa kauna-unahang magiging persons of interest o akala nila ay ganun lang kadaling sabihing umalis sila at wala sa bahay ng maganapang insidente at madali silang paniniwalaan ng mga pulis. Kumpiyansa ang dalawa at consistent sa kanilang sagot sa tuwing tatanungin sila ng mga investigador. Nagtanong-tanong ang mga pulis, umaasa silang may witness na lulutang. Hanggang sa lumalim ang kanilang investigasyon at unti-unti nilang nadiskubre ang kahilahilakbot na ebidensya sa isa sa mga hindi nila malilimutang kaso sa kasaysayan ng Malaysia. Itinuon nila ang investigasyon sa dating mag-asawang sina Etika at Ambri. Ano nga ba ang itinatago ng dalawang ito? Kung titingnan, tila sila'y perpekto at walang bahid ng kasiraan ang kanilang pangalan. Si Etika ay may magandang reputasyon at nagtapos pa nga ng kursong geology sa University of Malaysia. 24 anyos siya noong taong 2012
nang sumali siya sa MasterChef Malaysia Season 2 kung saan siya'y napabilang hanggang sa finals at pumang-apat sa kompetisyon. Patunay ito ng kanyang charm at husay pagdating sa kusina. Pero hindi man pinalad na manalo ay naging daan naman iyon sa maraming oportunidad para kay Etika. Pagkatapos nitong sumali sa Season 2 ng MasterChef Malaysia ay nakilala niya si Muhammad Amri Yunus na isang kontraktor. Nagkagustuhan ng dalawa hanggang sa magpakasal sila at magkaroon ng 3 anak. Kung titingnan ay ayos na ayos ang lahat at larawan sila ng isang masaya at hinahangaang pamilya. Pero sa likod pala ng mga ngiting ito ay nagkukubli ang maitim na pagkatao ng dalawa. Sa pagpapatuloy kasi ng investigasyon, natuklasan nila ang mga nakakarimarim na ebidensyang magdidiin sa 2 suspect sa kaso. Ang mga nakalap nilang digital evidence ay mula sa cellphone ng dalawa kung saan nakasave sa gallery ang bawat video at mga larawan ng kanilang kahayupan. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang kawawang biktimang si Nur Afia Dengdamin, 28 taong gulang. Si Afia, iniwan ang kanyang pamilya sa Indonesia upang magtrabaho sa ibang bansa, habang ang iba ay nasa kani-kanilang tahanan noong panahon ng pandemic. Si Afia ay tumuloy sa isang condo unit sa Amber Tower sa Penampang, Malaysia. Pero imbes na tahanan ay impyerno pala ang naghihintay na kapalaran niya sa kamay ng kanyang mga amo. Ang mga nakita nilang videos at pictures sa cellphone ay hindi mo aakalaing totoong nangyari. Iisipin mong isa lang itong video clip mula sa isang horror film. Pero hindi. Ang mga larawan at video ay legit. Sadyang kinunan para sa satisfaction ng mga baliw na taong gaya ng mga gumawa noon. Sa isang video ay makikita ang matinding abusong sinapit ni Afia mula sa kamay ni Etika at Amri. May video pa na pinaliliguan nila ito ng kumukulong tubig habang matinding sigaw ng sakit at hapdi ang nangingibabaw sa audio. Pinapalo, sinasampal, binubugbog ng paulit-ulit. At parang hindi pa ito sapat, sa isa pang video clip ay makikita namang binunot isa-isa ang ngipin ng biktima gamit ang isang pliers. Take note, walang isinaksak na anesthesia. Ito na marahil ang pinakamasakit na torture na pwedeng maranasan ng isang tao. Imagine habang dahan-dahang tinatanggal ang bawat ngipin. Ang sakit ay hindi mo kayang ipaliwanag. Kahit siguro sa kaaway mong mortal ay hindi mo ito kayang gawin o gugustuhin gawin. Pero ibahin natin ang mag-asawang ito. May kung anong satisfaction ang nadarama nila sa tuwing ibubuhos ang frustration sa kaawa-awang kasambahay. Tanging sigaw at pagtangi sa labis na sakit ang nagawa ni Afia hanggang sa siya'y malagutan ng hininga. Sa investigasyon, lumabas na sa pagitan ng December 8 hanggang December 11, 2021, naganap ang tuloy-tuloy na torture kay Afia ng 2 suspect. Impeksyon sa dugo ang kanyang ikinasawi. Ang mga sugat sa kanyang balat na nalapnos na hindi nalapatan ng lunas ang sinasabing dahilan ng impeksyon. Sumagad ang impeksyon hanggang sa kanyang dugo hanggang sa bumigay na ang kanyang katawan. Sapat ang mga ebidensyang nakalap ng mga pulis, kaya't nang lumabas ang warrant of arrest para sa dalawa, ay agad silang inaresto noong December 14, 2021. Ngunit kahit naghuhumiyaw ang ebidensya sa kanila, ay patuloy pa rin sila sa pagtanggi na sila ang pumatay sa kanilang kasambahay. 15 araw matapos silang arestuhin, naiakyat na sa korte ang kanilang kaso upang litisin. Sa forensic examination na isinagawa sa bangkay, pinagtibay nito na ang mga ngipin ng biktima ay sapilitan talagang tinanggal gamit ang isang pliers. Ang naturang pliers ay iprenisinta nila sa korte bilang ebidensya. Ayon pa rin sa ulat ng mga eksperto, nakabuka pa ang pinagbunutan at sariwa pa ang dugo.
Tanda na binunot ang kanyang mga ngipin sa time frame ng December 8 hanggang December 11 kung saan tinukoy ng mga forensic doctor na namatay ang biktima. Ayon pa sa mga doktor, ang pain level na naranasan ng biktima ay 10 out of 10. Sakit na kahit na sino ay mahihirapang tagalan. Sa hindi naman inaasahan noong April 2022, pinayagan ng Court of Appeal sa Putrajaya na makapagpiyansa si Etika habang hinihintay na mailipat sa High Court ang kaso. Bagamat non-bailable offense ang kasong murder, pinayagan siya ng korte dahil binigyang konsiderasyon nito na siya noon ay kasalukuyang nagpapasuso sa kanyang sanggol. Inutusan din siya ng korte na isurrender ang kanyang passport at mga travel documents sa Magistrates Court. Makalipas ang 7 buwan noong November 17, 2022, muling nagpatuloy ang paglilitis sa kaso sa High Court sa Kota Kinabalu. Sa panahon ng paglilitis, isinisi nila sa isa't isa ang nangyari. Pero ang bigat ng ebidensya ay nagsusumigaw na ang lahat ng nangyaring pag-torture kay Afia ay pareho nilang kagustuhan at ikinasisiya nilang makitang naghuhumiyaw ito sa sakit na walang kapantay. Muling iprenisinta ng prosecution ang mga digital evidence na ito at muling iginiit ang death penalty bilang parusa sa bigat ng kanilang kasalanan sa kabila ng pag-abolish sa mandatory death penalty noong lamang 2023. Hiniling din ng prosecution na kung hindi maipapataw ang death penalty ay mahatulan sila ng 40 taong pagkakakulong at latiguhin ng 2 ulit. Matapos ang mahigit 2 taong legal battle, nakamit ni Afia at ng kanyang pamilya ang hustisya noong June 20, 2025, kung saan inilabas ng korte ang hatol sa tig-isang kaso ng murder sa ex-couple. Si Ambry ay nahatulang makulong ng 34 na taon at ipinahahagupit ng latigo ng 12 beses, habang si Etika ay hinatulan din ng 34 na taong pagkakakulong pero nakaligtas siya sa hagupit ng latigo dahil ipinagbabawal sa kanilang batas na patawan ng corporal punishment ang mga kababaihan. Sa kasong ito ay muling naungkat ang kaligtasan ng mga migrant workers, lalo na yung mga domestic worker na madalas na ang trabaho ay sa loob mismo ng tahanan ng kanilang mga amo, kung saan pagpasok nila sa loob ay wala nang nakakakita sa tunay nilang kalagayan sa likod ng mga dingding. Sa tingin mo, sapat na bang kaparusahan ang nakamit ng mga convicted? Paki-comment na lamang po ang iyong opinyon sa ibaba ng video ito. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.